susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Malaking epekto ng protection para sa ating mga... Ang in-experience namin ay parang ayaw na isip na sa pagbibigan din bawal na Magandang araw po mga kaibigan. Ako po si Carlo Lorenzo. At ako naman po si K.A. Antonio. Ito pong muli ang programang Diyos at Bayan. Parang mga kabute na nagsusulputan ng mga tinatawag na investment scam. Iisa lang ang pangako nilang lahat sa mga magiging investor. Easy money o madali ang kita. Dahil dito, marami sa mga kababayan natin ang mabilis na naiengganyo. Pero sa kalaunan ay nagiging pawang mga biktima. Ang mga kumpanya pala kasi na nasalihan nila ay pawang mga peke pala. Paano nga ba malalaman kung totoo o peke ang isang investment? Kaya ngayong gabi, samahan niyo po kami at ang ating mga panauhin mamaya sa ating pagbabalik. Pero bago po yan, panoorin po muna natin ito. Mabilis nakita ng pera sa loob lamang ng kakaunting panahon. Ito ang naging pangako ng networking company na One Dream Global Marketing sa mga investors nito. Pangako ng One Dream Global Marketing Incorporated na maaaring kumita ang pera ng 40% sa loob lamang ng 4 na araw. Halimbawa, sa bawat 888 pesos na ilalagak sa kumpanya ay maaari itong kumita ng 1,258 sa loob lamang ng 4 na araw. Maliban dito, bibigyan din ng mga investors ng mga produktong sabon. Dahil dito, maraming mga taga-Lipa City sa Batangas ang mabilis na nainganyo na ilagak ang kanilang perang hawak sa naturang networking company. Ngunit ang problema, wala pang 3 buwan matapos magsimula ang kumpanya, agad-agad na itong nagsara. Kaya naman galit at panlulumo ngayon ang nangingibabaw sa maraming mga residente ng Lipa City matapos sila'y mabiktima ng investment scam. Si Luisa, isa sa mga kauna-unahang naengganyo na sumali sa One Dream Global Marketing dahil sa pangakong mabilis na kita. Aminado itong kumita pa noong una ang perang kanyang inilagak. Pero nang kanyang paikutin ang pera na umabot na sa 200,000 pesos, bigla na lang nagsara ang One Dream Global Marketing. Dahil dito, problema ngayon ni Luisa kung paano ba tutustusan ang pangangailangan ng anak na may sakit. Yung flyers nila na talagang enticing, yung flyers nila, talagang magkwenta ka, kikita ka within a month, kikita ka ng 100,000. Within 6 months, milyon ang kikitain mo talaga kung malaki ang pay-in mo. Habang si Aling Aileen naman, pinangutang pa ang 100,000 pesos na inilagak sa One Dream. Ang magandang pangarap na sana'y inaasam ay tila naging bangungot. Naku hiniram ko pa rin yun. Dapat yun ay nirelease ko. Tapos gagamitin ko sana sa konting negosyo para sa amin ng mag-iina. At ako nga isang byuda ako. Akala ko naman ilalaki. Ayun pala naman ganyan din pala mangyayari. Isap mata yung One Dream. Nawala din pala. Marami sa mga residente ng Lipa ang nainganyo sa pangakong mabilis na kita. Kaya naman si Aling Josie buong-buo na inilagak sa One Dream ang 27,000 pesos na ipon nila ng asawang tricycle driver. Ang reaksyon ko talaga, sir, ako'y galit na galit. Hagya ko na napag-ipunan yun. Doon lang ang mapapapuntang walang kasaysayan. Yung pinagsikapan ko ng ilang buwan, wala talaga. Wala na. Kasabay ng pagsara ng One Dream Global Marketing, hindi na ngayon alam ng mga biktima nito kung paano ba silang muli magsisimula. Lalo't malaking halaga ng pera ang nawala sa kanila. Sa ngayon ay sinampahan na ng kasong large case estafa ang One Dream Global Marketing at ang mga taong bumubuo dito. Maliban sa One Dream, nagbabala pa ngayon ang Securities and Exchange Commission o SEC sa publiko na maging maingat sa pag-invest ng pera. Sa inilabas na SEC Advisory, pinag-iingat ng SEC ang publiko sa mga kumpanyang hindi otorisado na mangalap ng mga investments mula sa mga tao. Kabilang dito ang Clickmart Shopping Club Corporation na kilala rin bilang Clickmart Rewards at kumpanyang Grand Time Automobile Inc.
Sa mga nagdaang taon, marami na tayong nabalita ang mga investment scams. Pero bakit nga ba marami pa rin sa ating mga kababayan ang patuloy na nabibiktima nito? Paano nga ba makakaiwas sa mga investment scam? Patuloy na tumutok dito lamang sa programang naninindigan sa katotohanan, katarungan at katwiran. Diyos at Bayan. Mga kaibigan, nagbabalik po ang Diyos at Bayan. At ang topic natin today ay investment scam na naman. Bago po natin simulan ang ating talakayan para sa ating mga masugid at televiewers, live po ang Diyos at Bayan ngayon mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Dito po yan sa Light Network Channel 33 at muli po itong mapapanood sa GMA News TV Channel 11 at GMA Channel 7 sa mga oras at araw na nakikita ninyo sa inyong mga TV screens. Kaya naman para sa ating mga tagapanood, pwede na kayong sumali sa aming talakayan. You may send your comments or ask your questions to our guests sa pamamagitan po yan ng pagtawag o pag-text sa mga numero na nasa inyong TV screens. At pwede rin kayong mag-send ng mga tanong o komento sa ating Facebook at Twitter pages. Maaaring mapanood ang Diyos at Bayan via live stream. Pumunta lang sa website link na nasa inyong TV screens. At simulan na natin ang pagpapakilala Yes. naman sa ating mga guests. Ayan, makakasama po natin ang Assistant Director for Enforcement and Investor Protection Department ng Securities and Exchange Commission. Let's welcome Attorney Lalaine Monserrate. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw din sa iyo at sa iyong mga taga-panood. At kasama rin natin ngayong araw na ito ang Chairman of Colayco Financial Education and host ng Peaceabilities aired over GMA Network, News TV 11 and Light Network. Mga kaibigan, Mr. Francisco Colayco. Maraming salamat sa inyong pag-imbita. And Magandang araw po sa inyo. Good morning this evening sa inyong lahat. Good morning, good evening, good afternoon, lalo na sa mga iba-ibang oras na pinapalabas ng mga replay. No? That's right, Kaya Carlo. siguradong makakatulong ito dahil sa iba-ibang oras na pinapalabas. Pero bago natin pag-usapan yung investment scams at saka yung mga dapat gawin para makaiwas dito, ano ba yung pag sinabing investment, di ba? Investment. Pagka investment, di ba, syempre, maglalabas ka ng pera, magpapasok ka. How do you define that? Investment na... Paglagak ng salapi. If I may, sandali lang. Yung kasi, ang pananaw ng karamihan, in the last 15 years na na-involve ako dito sa financial literacy, ang karamihan sa atin, ang isip, pag-investment, sigurado. Pagpautang, delikado. Medyo baliktad. No? Dahil ang tutuusin mo, pag ikaw naglagak ng salapi, either ikaw mismo ang magpapalago, bili ka ng food cart, ikaw magbibenta, lehitimo yan. Pero walang kasiguraduhan yan. Di ba? Madaming nalulugi, madami rin kumikita. That's right. Yung investment, lalo na yung mga saklaw ng securities, kung tawagin, nag-i-invest ka sa investment instrument, stock certificate, o yung mga ganyang mga nag-iimbita ng investment at sila magpapalago para sa iyo. Yan yung tinatawag natin securities. No? Yan, kailangan may basbas yan ng gobyerno. Kailangan lehitimo yung kumpanya, lehitimo yung produkto, rehistrado yung produkto, at lisensyado yung nagbebenta. Ang daming pangangailangan yan. Pero lahat ngayon yan, ang pinapakita lang sa iyo, yung kanilang SEC registration na kumpanya. Kumbaga tao tayo, birth certificate lang. That's right. Hindi naman porkit may birth certificate ka, pwede ka mag-practice ng medicine. Opo. Kailangan meron ka pang lisensya, secondary license, na mag-practice as a doctor o mag-practice as an engineer. Ganon din. Yun ang teritoryo ni Atty. Lalaine. Kaya lehitimong kumpanya, pero yung ginagawa, illegitimate. Illegitimate. ano po ba Sige yung mga... Attorney. pag sinabing nating investment, di ba, papasok dyan yung mutual funds, pwede ka Mutual fund, oh. Madali namang malaman yung mga legitimate dahil ano yan kilala, lalo na yung mga bangko, di ba? Alam nyo na, pagka naglagay ka dyan ng pera, investment nyo yan, medyo mahaba-haba yung hintayin mo. Pagka mutual funds, andyan din yung sa stocks. And ano pa po ba yung mga investment na masasabi nating legal na po pwede talagang pasukan ng mga kababayan natin? Unang-una po, gusto ko lang po munang i-remind sa mga tao na pag sinabi pong investment, ang perang ilalagak mo doon ay hindi naka-earmark or hindi siya
para sa pag-aaral ng anak mo, para sa pangbayad sa bahay mo, para sa kung ano pang pangangailangan sa bahay. Sinasabing ang i-invest mo yung extra money mo lang. Hindi ka dapat nag-i-invest ng pera na para sa pag-aaral ng mga anak mo, yung pangangailangan natin araw-araw. Hindi po yun nilalagay sa investment. So, pero kung meron na kayong extra money na pwedeng, kasi ang lahat pong investment, nalulugi, pwedeng manalo ka sa investment, pwede ding malugi. Hindi lahat ng investment sigurado ang return mo. Kahit na legal to. Kahit na legal ito. yes, that's right. So, pwede po, kung meron kayong ekstrang pera, pwede mong ilagay yon. Bumili ka ng shares of stock sa Philippine Stock Exchange. Pwede mong ilagay sa mutual funds. Marami po tayong bangko na nagbibigay ng ganyang products. Pwede pong UITF, yung bago ngayong ina-advertise ng Security Bank, UITF. Pwede mong ipasok Ano po doon yung UITF? UITF. Unit Investment Trust Trust Fund. Fund. Yes. Parang mutual fund yun, pero produkto ng bangko. Pero yung mga ganito po, maaari po bang ma-involve yung ating mga kababayan sa ganitong lehitimo na mga investment kahit sa maliit na halaga? Ang pinakamababa nga sa mutual funds ay 5,000. Pwede mo nang ipasok pala. doon. Kasi parang ganun po yung nangyayari ngayon. Kaya marami po sigurong nai-involve dun sa mga hindi lehitimo na mga investment ay dahil maliit lamang yung kailangan. Yung kiniklaim Kaya ay, nila. for example, 1,000 lang daw yung i-invest mo, magiging 10,000 sa ganitong araw. Sige, maaari siguro natin ipaliwanag yan kung paano po yung pagpapatakbo ng ganitong klaseng investment. Sa mga mutual funds, pwede na yung maliit lang na pera mo. Diyan nga sa mga na-scam, millions pa ang mga dinideposito. Yung mga na-scam, millions pa. Ito, pwede mo na sa 5,000. Mataas na nga yung 50,000. Ako nga, nakapag-mutual funds ako sa 50,000. Kaya lang, ito kasi mga lehitimo, hindi siya gaya nitong mga scams na makapagbibigay sa'yo ng mga promises sa sobrang taas. Ito kasi it would take time. Halimbawa, trust, yung ating government security, yung mga funds natin, T-bills, treasury bills. Sigurado ito kasi garantiya ito ng gobyerno eh. So hindi ka talaga malulugi doon. Kaya lang, mahaba-habang panahon hihintayin mo at medyo po konti lang. Yes, 5 years. Huwag po tayong maghangad kasi ng sobrang munang malaki at sobrang mabili. Sige po, linawin natin yung mga ano po ba yung mga palatandaan na ito ay isang scam? Kasi yun nga po, yung mga lehitimo, especially yung mga sa bangko ay umaabot ito ng 5 years yung returns. Pero sigurado ito. So, paano ba natin malalaman talaga na yung investment na ino-offer sa atin ay pawang scam Ang talaga? unang palatandaan niya, nangangako ng mataas na kita. Walang negosyong sigurado. Kahit pautang ng bangko, walang siguro. Minsan may pinapautang ang bangko, 7% interest na nga lang. Hindi pa nababayaran. Lalo na yung pangakuhan ka ng 100% sa isang buwan. So, walang negosyo na sigurado. Kaya pag ang lumapit sa iyo nangangako ng mataas na kita, tumakbo ka na. Imposible. Gaya ngayon, sa ating regime ngayon, economic regime ngayon, ang bangko, ang savings deposit natin, wala pang 1% per year. Per year, hindi per day. Per year. Tapos pangakuan mo ng 4% per day. Paano naman? Anong klaseng milagro ang kailangan mo? So, basta pinangakuan ka ng return at lumampas. Sa pananaw ko, pag ang nangako sa iyo lumalampas ng 10% sa isang taon, at this time, mataas na yon. Baka pwede pa. Pero beyond that, beyond 12%, tumakbo ka na. So pagka 10%, Imposible. pwede pang pag-isipan Pwede kung pa. baka totoo. Per year, per year. I want to year. emphasize, per year. Hindi per day, hindi per week, hindi per month. So kayo naman Attorney po. Apo. Sa amin sa opisina, una-una kasi titingnan mo muna kung ito ba ay may nakarehistro sa amin nga ang kumpanya. Titingnan mo din ang opisina niya. Ang opisina niya kung kaliit-liit at makapagbibigay sa iyo ng ganyang kalaki. Sabi ko nga, sa maliit na tong company na to, ilang square meters lang, talo mo pa ang Ayala, mga malalaking corporations dito sa binibigay mong returns. So titingnan mo din yung opisina. Ito bang opisina nito, makakabigay ba to ng ganitong
halaga, titingnan mo din, magtanong-tanong ka, ano ba ang business ng company na to? Ba't ito makapagbibigay sa'yo ng ganong kalaking halaga? Meron ba itong ini-investan ng kanilang pera? Kung matatandaan po niyo yung kay Aman sa Aman Futures, ang sinasabi niya sa mga tao, nagtitrade siya sa Malaysia Stock Exchange. So, chinek po namin sa Malaysia Stock Exchange, nagtitrade naman nga siya, pero hindi ganon siya kalaki na makapagkukuha siya ng bilyon-bilyon sa mga Pilipino. Isa po yun sa dapat yung tandaan din. Tapos nga, sabi ko, track record ng company. Kung yung company karirehistro lang ng June, pero nagbibigay na sa'yo ngayon, July, August, nagbibigay sa'yo ng ganong kalaki, magduda ka na. Kaduda-duda na yun. Pagkatapos, pag ganyan pong punta po tayo sa pyramid scam sa Ponzi scam. Iba po kasi ang pyramid scam sa Ponzi scam. Ang pyramid scam, may promesa po siya ng mga produkto. Yung produkto po, wala namang problema sana yun. Kasi kung nagbebenta ka ng produkto, mas maganda po yun. Pero dapat kumikita ka dahil nagbebenta ka ng produkto. Kahit gatitagi-tata ka na sa pawis, dahil nagbebenta ka ng produkto, maganda po yun, lihitimo yun. Pero kung sasabihin sa'yo na hindi mo na kailangang magbenta, mag-recruit ka na lang, kasi mas marami kang kita sa pagre-recruit, red flag po yun. Magduda ka na, bakit kailangan kong mag-recruit? Bakit gusto kong magbenta? Bakit ako magre-recruit ng tao? Kasi po sa lihitimong multi-level marketing network, kailangan magbenta ka sa hindi miyembro ng pyramid mo. Dapat ang binibentahan mo publiko. Pero kung ang binibentahan mo, puro kayo miyembro, nagbebentahan kayo sa isa't isa, pera-perahan lang po yun na pinapaikot. So, isa po yun. So, marami po tayong mga dapat tingnan. Binanggit niyo po yung pyramid sa Ponzi. Okay. Yung Ponzi naman, ang promise nito, wala po itong produkto. May opisina din ito, pero ang come-on nila, mataas na returns. Yan ang mga 20%. Yan yung magbibigay lang ng pera. Magbibigay lang. Hindi po to gaya ng pyramid na ikaw ang nasa taas, kailangan mong mag-recruit hanggang pababa. Kaya nga pyramid yung itsura niya. Ito po, hindi. Parang marami kang nire-recruit, lahat yun nag-i-invest. Pero, kaya din po ito tumatagal dahil malakihan ito. At kahit kukunti lang ang taong nagbibigay, i-roll over nila tinatawag. Yung principal amount na binigay mo, halimbawa, nag-invest kang 1.5 million, yung interest nun, plus your 1.5 million, i-roll over na naman. Dahil sasabihin nila, mas malaking kita kasi lumaki na yung pera mo. So, ka-roll over mo, hanggang at the end of the day, naubos ng pera mo. Dahil nakuha na nung scammer. Paano po kasi maraming mga magagaling, di ba? Hindi naman nila ipapromise sa 20% agad. Even something smaller. Tapos, pag chinek mo sa Securities and Exchange Commission, nakaregister naman sila. Na ngayon, paano ang isang ordinaryong mamamayan na feeling ko, nakapag-research na ako at they are actually existing, na-scam pa rin ako? Paano pong pwedeng gawin? Ano po yung sinasabi ni Sir na pag teacher ka, hindi ka birth certificate lang yon. Sa halimbawa, nagparehistro po sa opisina. Ang nakarehistro sa opisina, trading of goods and beauty products, wellness products, yun po ang nakalagay doon. So, syempre, bibigyan po namin yon. Kasi pag sinabing trading, pwedeng magtayo ako ng isang mall. Sa mall, meron akong pwesto doon, pwede akong magbenta doon. Pwede din na meron akong grocery sa malapit sa amin na nagbukas ako ng groceryhan. Pwede po yun. Yun ang mga lihitimong pagbebenta ng produkto. Kaya binagbibigyan po namin siya. Pero pag pinapasukan na po ng anggulo na kailangan mag-recruit ka or kailangan mag-invest ka, dahil pag nag-invest ka, ito ang kita mo sa 4 na araw, 5 araw, in 1 week or 1 month, ibang usapan na po yun. Kailangan mo, meron ka na sa aming certificate or authority to offer or sell securities to the public. So, gaya nga sinabi ni Sir, ano yung kailangan hanapin ulit? certificate or authority to offer or sell securities to the public. So, pagka may investment na papasok, kailangan maglabas ng pera o magbigay ng pera dun sa nagre-recruit sa'yo, hahanapin sa SEC yung ganong certification. So, dalawa po ang hahanapin mo. So, parang sabi ni Sir na pag teacher, halimbawa teacher ako, graduate ako ng
elementary education, may diploma ako, yun ang birth certificate mo, yun ang binigay ng sex sa'yo. Pero hindi ka makakapagturo kung hindi ka pumasa Pasado muna ng NET yung exams, examination that's po right. for teachers. Ganon din yun. So, bago ka kumuha ng investment sa publiko, kailangan meron ka pong certificate or permit to offer or sell securities to the public. At yung mga nagbebenta, ahente, yung mga brokers, yung mga dealers, kailangan din pong pumasa po yan sa amin ng isang examination. Pag nabigyan na po siya ng lisensya, madali mo pong, pag may lumapit sa'yo, hahanapan mo siya ng lisensya. Paano mo malalaman kung siya ay lihitimo or nakapasa sa examination namin? Nasa website po namin, nakalista po doon ang lahat ng registered brokers and dealers. Yung bakante. So, doon pa lang ang dami na nating nalaman no? Na hindi porke registered ka sa SEC, legitimate na yung panghihingi mo ng investment sa At mas marami din palang paraan na malaman natin yung information kung ito ba ay lehitimo. Kaya sa ating pagbabalik, mamaya ipapagpatuloy natin paano ba maiiwasan ng mga investment scams na ito. Kaya wag po kaya alis mga kaibigan dahil magbabalik po agad ang Diyos at Bayan. Mga kaibigan, nagbabalik po ang Diyos at Bayan sa ating topic pa rin na investment scam na naman. At ngayon, pakinggan muna natin ang mga komento mula sa ating televiewers mula kay Edla Trabago ng Calamba, Laguna. Paano po makakaiwas sa mga ganitong situation ng pangluloko ng networking scam? At mula naman kay Ivan Lee ng Makati City, magandang araw Diyos at Bayan. Meron po ngayon sa mga internet na mga investment. Sa tingin ko po, narinig nyo na ang Success 200. Paano po ba malalaman kung ito ay totoo? Mula naman kay Kevin Lordan ng Bulacan, pwede po bang lumago yung pera na maliit mag-invest ka sa networking after 1 month lalaki ang balik? Scam po ba yan? At mula naman kay John Orinas ng Taguig City, napakahirap pong sumabak sa mga investment ngayon. Di na nga stable ang economy natin, ang dami pang manluloko. Saan ba dapat mag-invest na hindi tatakbo ang pera ko? Mula naman kay M. Sanbista ng Rizal, paano po ba malaman kung ang networking ay scam pala? Kasi marami na po akong nasamahan, yung isa doon wala po akong natanggap na product para ibenta. Hindi ko pa nabawi yung pera ko. At mula naman kay Rem Sembo ng Makati City, ang networking ba ay scam? Kasi halos lahat ng nagne-networking, sabi nila yayaman ka daw kapag masipag ka. Pero para atang wala pa akong kakilalang yumaman dahil sa networking. Kaya pag may lumapit sa akin tungkol sa networking, ayaw kaagad ako. At kay Leticia Rabago, kung mapapatunayan po ang isang kumpanya ay scammer, ano pong pwedeng mangyari? At sino-sino ang mga pwedeng managot o tutulong sa mga nabiktima ng networking scam? Ayan, medyo marami-rami tayong mga questions na importante. Balikan lang natin, pagka sinasabi kasi na registered sa SEC, hindi ito nangangahulugan na po pwedeng... Lehitimo agad. I mean, legitimate business, pero hindi ibig sabihin na po pwede ka nang humingi ng investment from people unless may certification na authorizing them to do so. And ang binabanggit din kanina ni ma'am na kapag ka nag-register sa SEC, kailangan pa ng dagdag na background information na gawin. Tignan yung opisina, ano ba yung mga miyembro nito, di ba? Tapos may binabanggit din po kayo kasi isa dun sa mga po pwedeng gawin din ng mga tao na makarisma. Yan, di ba? Yes. Madaling makipagkaibigan. Halimbawa, makita niyo naman yung napakagandang KA. Tapos kinaibigan kayo, di ba? Parang, di ba, ma-eengganyo kayo na magtiwala. Ano po ba yung mga rules? Halimbawa na meron akong negosyo, nakaregister sa SEC, humihingi ako ng tulong sa'yo. Total, magkakilala na tayo. Mag-invest ka naman dito na hindi mo alam, sinascam ka na pala. Yan po kasi kinukuha talaga ang tiwala mo. It appeals to your emotion. Marami siyang mga gagawin para maniwala ka sa kanya. Halimbawa, sasabihin sa'yo na, nung pumasok ako sa company na to, nagkaroon ako nito, papakita sa'yo mga sasakyan niya. Oh, wait lang. Di ba ang dami ngayon sa Facebook ng ganyan? Yung nagpo-post na ito, yung mga nakuha ko after... Nakapay pa yung mga pera nila. Yung, may nakabili ako ng bahay, nakabili ako ng maraming sasakyan, nagto-travel ang buong family ko sa abroad. Sino ba naman sa atin ang ayaw nun? Kaya lang dapat din, yung pera mo mag-isip-isip ka pa din. Kasi yung mga na-imbestigahan kasi namin, yung mga sasakyan na nandun, hindi naman pala kanila. Ginagamit lang nilang front yun. Kaya, sa totoo lang, kinukuha talaga yung tiwala mo at magagaling silang magsalita. Opo. Nung ako ay investigador ako dati, bago naman ako na-promote, investigador ako,
nag-attend ako ng ganitong presentation, undercover. Aha. Isang batang-bata nagsabi ang presentation niya sobrang maganda. Ako po ay isang bagger lang ng isang mall dito sa grocery dito sa Mandaluyong. Magkano lang po ang aking kita sa isang araw? Hindi pa nga minimum or minimum siguro naman. Pero nung pumasok po ako dito sa company na to, ito ang aking mga nakuha. Nandoon ako, abogado ako, sabi ko nga sa sarili ko, nagpakahirap ako mag-aral, pero hindi ko nakuha ito. Kaya talagang magagaling silang magsalita at kuhang-kuha niya ang mga kahinaan ng mga Pilipino. So ang nagiging motivation, dahil nagkaroon siya ng emotional appeal, feeling ko giginhawa ang buhay ko kapag pumasok ako dito. Kasi yun ang promise niya sa'yo. Dahil sabi nga, nung isa pa sinabi niya, there are several ways to earn. Number 1, bumenta ka ng produkto. Okay. Number 2, mag-recruit ka. Pero ma'am, sabi niya sa akin, mas mahirap magbenta. Kasi mahirap ka sapatos. Ang daming sapatos sa mga malls. Ito, mga produkto lang itong galing sa Marikina na walang tatak. Kaya mahirap kang magbenta. Kaya ma'am, mag-recruit ka na lang kasi mas malaking kita mo sa pagre-recruit. Red flag po yun dahil hindi mo kailangan talaga dapat mag-recruit. Dapat magbenta ka kung ano mang produkto ang Bakit hindi dapat mag-recruit? Kasi po pag nagre-recruit, ang nangyayari, Parang umiikot lang. umiikot lang yung pera. Sabi ko nga, kung magbebenta ka dapat, itong produkto na to, kahit hindi mo ipilit sa tao, pag maganda ang produkto, lalapit at lalapit sa'yo ang mga tao at gustong bumili ng produkto mo. Hindi mo kailangang ipilit. At ang dapat, ititinda mo siya sa hindi miyembro. Sabi ko nga, kung ititinda mo din siya sa kapwa miyembro mo, para pa nagbenta ka. Kasi binibentahan mo, kaalyado mo. Dapat ang binibentahan mo, tagalabas. Alam mo, Carlo, na-curious lang ako. Siguro pwede ko itanong ito kay Mr. Colayco. Saan po ba nag-umpisa itong yung mga pyramiding scam, tsaka yung mga ganitong klase ng investment? Saan nag-umpisa? Opo. Mahirap sabihin, ano? Pero dito sa atin, sa Asia, nag-umpisa sa ating mga neighboring countries. No? I will not mention na yung country na yan, but very strong sila sa online networking. Ang online, ako basta online nag-o-offer na investment, tumakbo ka na. Yes. There is no way, kung meron man legitimate dyan, siguro wala pang 1%. At saka wala kang way to verify eh. That's right. Sa akin, if you cannot verify, huwag ka pumasok. Ayoko kung baka magalit sa atin ng mga taga-subaybay sa atin ngayon, baka magalit sa akin, ano? Kasi ang pananaw ko dyan, ikaw na may kasalanan pag naloko ka eh. Dahil napakasobrang imposible yung pinapangako sa iyo eh. Para paniwalaan mo. So, unang-una, ang intindi ko dyan, wala yung tamang mindset mo sa investment. Walang investment na walang risko. Wala kang pwedeng gawin sa mundo na walang risko. Yung papunta namin ni Atty. Lalaine dito sa studio, pwede kami naka-aksidente eh. May risko, di ba? Malabo, pero nangyayari. Sa pera, lalo na. Kayong sinasabi mo, bakit anong masama sa recruitment? Wala. Pero pag kailangan magbayad ka para ma-recruit kita, iba-iba usapan nyo. Kumukuha ako ng pera sa iyo eh. Yun ang problema. So, ikaw naman, ganadong-ganadong, pinangakuan ka ng travel dito, ginto dito, gandang kotse dito. Akala na iba kasi, pag pumasok na sa network, Makukuha agad. oo, life everlasting na forever, na napakaganda na, wala na akong kailangan trabahuin. Hindi totoo yun. Ano po ba yung tamang mindset pagdating po sa investment, pagdating sa paglalagak ng pera? Ang tawag ko doon, PTNT. PT. Purpose, timeline, at saka yung tinatawag natin target. Purpose, paaralin ko yung anak ko sa college. I need 500,000. May target ako, 500,000. Kailan? Bagong panganak lang siya, college, 15, 16, 18 years. I have 18 years para laguin ko yung 500,000. Ang kakampi natin sa pagpalago, panahon. So the longer time you have, the less money you need. 30 pesos a day. 30 pesos a day. Ilagay mo lang. Tinatapon natin yan, isang bag ng chicharon, di ba? 30 pesos a day. Yung 30 years mo nagtatrabaho ka, ang pension mo 300,000 lang.
minimum pension. Yung 30 pesos a day in 30 years, 360,000 na yun. Hindi pa kumikita yun. Kung nilagay mo sa mutual fund na 1,000 pesos a month, kasi sa mutual fund, after 5,000, pwede kang magdagdag 1,000 na lang. Yung unang-una lang ang 5. So pwede kang mag 1,000 every month. At 10% per year. 2.1 million yun. Yung pinakamataas na mutual fund, nag-average ng 19% per year in the last 20 years. Pero sa mutual fund, hindi naman po guarantee yung 10%, di ba? Walang guarantee. Pero, Pag-investment, walang magagaranti. Yung sinasabi natin na, halimbawa yung 30 pesos na ilalabas mo kada araw, yun yung extra lang. Oo. Yung pwede mong, tinatapon mo nga dahil binibili mo lang ng sigarilyo. So yung Binibili mo sinasabing, halimbawa kasi sa mutual funds, di ba, hindi naman sigurado yung 10% wala naman talagang Walang garantiya. sigurado. Pero, nakalagak pa rin doon. And most probably, may kikitain siya within 30 years. At saka at any time, pwede mo i-withdraw. i-withdraw, that's right. Merong bumabasbas, merong nagko-control, may nagre-regulate. At saka trusted mo yung, kasi usually nag-o-offer nito ay mga bangko. So trusted mo na, established, and alam nila yung ginagawa. At Saka araw-araw sa dyaryo, May fund nakikita mo. manager sila na sinasabi. Araw-araw, nakikita mo yung presyo sa dyaryo. Again, that's PTNT, no? Purpose. Ano yung purpose ko? Magkano kailangan ko at gano'ng kahabang panahon. Purpose, target time. Oo. Pero kung ang purpose ko kumita lang. Magpayaman lang. Wala na. Uy, kumita ka ng 20%, sali ko. Uy, kumita ng 50%, sali ko. Pag gano'n ang attitude mo, talo ka na sa umpisa pa lang. Kaya nga sinasabi, di ba, kung ang goal mo para magpayaman is for the sake of being rich, ayan, yung sinasabing money is the root of all evil. But if your intention of being rich is to bless Purpose. other people, may purpose ka, Purpose. why not, di ba? Para sa kasal, para sa bahay ng pamilya, di ba? Yan, lehitimo, liwanag. So para sa akin, pag wala kang purpose at hindi mo alam kung magkano kailangan mong kitain, hindi mo alam kung kailan ka lalabas. That's right. Madali pumasok eh. Stock market, pasok ka. Kailan ka lalabas? Walang katapusan yan, di ba? Paano kung, ito na, paano kung nainganyo ka, nabiktima ka, Ayan. anong gagawin sa SEC? Okay. Sa pag na-biktima na po kasi kayo, kailangan talaga na pumunta kayo sa opisina at mag-file kayo ng complaint sa amin. Kasi kami ang magiging prosecutor nyo, kami ang magpa-file ng criminal case against the company. At ito po, sasabihin ko na sa inyo, nanalo kami sa isang kasong i-file namin na ang sinabi ng korte, kahit hindi ka official, hindi ka connected sa company, pero identified ka nung victim na ikaw ang naghikayat, ikaw ang nag-induce sa akin to join the company and invest your money in the company. Ang sabi ng Supreme Court, kasali ka sa kakasuhan. Nako. Wait, so ibig sabihin So, yung yun, mga kung halimbawa, recruiters. itong na-recruit lang to, na nag-recruit uli, Ganun pala. damay na rin siya? Damay na rin Damay siya na rin sa siya. bagong desisyon po na Okay. panalo naman ng SEC. Paano po pwedeng dumulog ang isang nabiktima sa SEC? Madali lang po. Pupunta po kayo sa amin kasi mag-execute po kayo ng affidavit. Kami na din po ang mag-o-auth sa inyo. Hindi na po nyo kailangang kumuha pa ng abogado. May papanotaryo. Kami na po ang magnotaryo. Marami po sa aming abogado. Paano po kung nasa probinsya? How can they get in touch with you bago Meron po puntahan? kaming extension office sa mga provinces. Pwede po nyong doon nyo na i-file. Ipo-forward na lang po yun sa office namin. Is there a hotline or email address na po pwedeng... Sa website po namin, inquiry@sec.gov.ph. At nandun din po ang aming, lahat po kami ng mga directors, assistant directors, pati yung mga commissioners, lahat po yun merong email addresses. So mag-open lang po kayo ng aming website. Pwede nyo, ang mga nagpapadala nga sa amin ng mga emails, lahat na furnished yung chairman hanggang sa pababa, binigyan na ng kopya. Wala naman pong masama doon. Ang importante lang makarating po sa amin ang inyong reklamo. Again, that's sec.gov.ph. At ano yung po pwedeng reklamo na isampa laban po doon sa mga nambibiktima? Dalawa po kasi ang pwede niyong gawin dyan. Pwede po kayong ang lumapit sa NBI or sa mga pulis. Pwede po kayong mag-file ng estafa. Yung pag marami po, above 5 ang incorporators or more than 5, syndicated estafa, non-bailable po yun. Pero kung isa lang,
available yon. Pero pwede po kayo sa amin, ang violation po ng Securities Regulation Code ay isang criminal offense. May penalty po siya ng 7 years and up to 21 years. Meron po kaming fine. Criminal po yan. Pinafile po namin yun sa Department of Justice. Kaya lang po kami po, wala po kayong gagastusin. Kami po ang prosecutor nyo. Kayo lang po ang magiging witnesses namin. Yun lang Ito yung... naman pala yung ino-offer na tulong ng SEC. Pero yung ano kasi, isa sa mga pinaka-concern ng mga nabiktima, mababawi ko ba yung Yan nawala din yung sa akin? itatanong ko. Mr. Colaycos, sa tingin niyo po ba yung mga nagreklamo natin ng mga kababayan or yung mga natulungan na ng SEC, may chance pa ba na maibalik yung mga nakuha sa kanila? Sa aking pananaw, malabo. Dahil pinaghati-hatian na yan. Na-distribute na, Wala nabili na na ng yan mga eh. sasakyan. Kung meron man makuha ka, baka sa 10 piso, makaswerte ka ng piso, makuha mo. Wala na eh. Natapon na yun. Napaghati-hatian eh. Maganda yung sinabi niyo, pwede ako magtanong sa kanya. Sige po, go ahead. Ako naging biktima. Pero nagdamay din ako eh dahil nag-recruit din ako. Nag-recruit ka din po. Pero nabiktima din ako. Hindi ako pwede niya akong ihabla. Pwede po. Sabit pa din ako. Sabit Ayun ka ang pa dapat ipalabas natin. Pero dapat po kasi, syempre, bago kita i-pinpoint na ikaw, syempre mag-execute muna ako ng affidavit na ikaw talaga ang naghikayat sa akin. Oo. Hindi naman pwedeng sabi-sabi lang. Kasi puro tayo po sa korte, kailangan po natin proof. Lalo na criminal case, proof beyond Kaya reasonable doubt. kayo ang nag-invite sa akin. Natalo ko. Yes. Eh, ikaw natalo ka rin pala. Yes. Wala akong pakialam doon. Sabihin ko, ito ang nangyari sa akin. Parehas po Ayun, kayo na alam mo, So siya din, magandang magpa-file ano din yan, siya ngayon ng magandang- reklamo. Yes. Tapos bahala. Dapat. Ang dami nun. Madami So itong talaga. si person A, nirecruit si person B nirecruit si person C, si C, nireklamo si B nireklamo si A, lahat sila magharap-harap Lahat na. sila. Yes. Kaya lang po ang problema kasi sa atin, ito lang po ang aking, sa aking pagkakandak ng investigation, lahat po na hinihikayat namin na mga nabiktima na nga, mga complainants na dapat sila. Pero ayaw pa din nilang mag-complain. Bakit? Una, nahihiya sila. Dahil hindi ko lang masabi na medyo naging stupid ka in one point in your life, naging stupid ka, nahihiya ka. Kaya kung nakikita niyo po yung mga na ini-interview, nakatakip ang kanilang mga mukha dahil nahihiya sila. Pangalawa, sasabihin nila, maliit lang naman ang ininvest ko. Bakit ako magpapakaabala pa na pumunta sa korte, pumunta sa SEC, gagastos pa ako, konti lang naman ang in-deposit ko, ang ininvest ko. Pangatlo, sinasabi nila, marami kami pero takot ako kasi si Mayor member doon, si asawa ni Mayor member din doon. So marami pong rason kung bakit hindi natutuloy ang aming mga kaso kasi sila po mismo na mga biktima at takot din na lumapit sa amin. Nako, Carlo. Aalamin pa natin mamaya kung paano ba natin masusolusyonan ang mga ganitong klase ng scam. Kaya wag po kaya alis mga kaibigan dahil magbabalik po agad ang Diyos at Bayan. Mga kaibigan, nagbabalik po ang Diyos at Bayan sa ating topic pa rin na investment scam na naman. O, saan ba tayo na putol kanina? Ating usapan, di ba? Yun nga kung meron bang mga naibabalik. Meron na ba tayong cases na may... Meron po kaming isang naibalik, yung Glasgow Credit Corporation na naibalik po namin halos kalahati dun sa nakuha sa publiko. Naibalik po namin yon. Pero halos po kasi talaga hindi na naibabalik. Kung matatandaan po nyo yung legacy scam noon po, wala na halos na ibalik yun. Kasi wala na talagang assets po ang legacy. Kaya hanggang ngayon, wala na din pong mapuntahan yung mga tao. Namatay pa po si Mr. Celso de Los Angeles. Yung atin naman sa Aman Futures, wala na din, hindi nga makuha si Mr. Amarillo. Nandun daw sa Malaysia at nakukulong doon. So, medyo mahihirapan po talaga tayo. Pero sabi ko nga, kailangan po lang natin, kasi ito pong mga scam na to, kailangan mabilisan din yung action namin. Kaya kailangan din, mabilis din po yung pag-file sana nyo ng complaint sa amin. Kasi pwede din po natin siyang mahabol. As soon as makapag-file po ang SEC ng kaso, pwede, nire-refer po kasi namin yan sa Anti-Money Laundering Council para i-freeze po lahat ang assets or bank deposits nung company na yon.
So habang nandyan pa po, tulungan niyo din Agapan. po ang mga regulators kasi nahihirapan po kami pag hindi pa kami makapag-file ng kaso kasi wala ngang complainants. Kailangan po natin yung complainants. Yun, pwede natin pong maibalik, mahabol ang pera through the Anti-Money Laundering Council. Bago tayo magpatuloy, Carlo, no, pahabol muna natin ang ilang mga komento pa mula sa ating televiewers, mula kay Larry Gomez ng Pasig City. Mas maganda pa rin mag-invest sa mutual fund kaysa sumali sa mga networking. Sigurado pa ang pera ninyo. Mula naman kay Julie Valdez ng Manila, paano po sumali sa mutual fund? Salamat po sa inyo. Alam ko na kung saan ko dadalhin ang pera ko. At mula kay Lynn Carlos ng Manila, marami po bang legitimate networking companies na pwedeng salihan upang kumita ako? Yun pong may mga product din na ibebenta. At kay Kathleen ng Quezon City, hi, Diyos at Bayan, kung ako po ba ay na-scam, hindi ko na po ba ito mahahabol? Ang mga pera na nabigay ko, paano ko po ba ito mahahabol? Posible po ba? Okay, dun sa mga nagtanong kanina, medyo i-summarize din natin yung mga nabanggit sa atin ng resource persons na kapag mag-i-invest, ang ilagay mong pera ay yung sobra. Yung sobra lang. right. Yung tipong kahit na, halimbawa, biglang bumagsak yung kumpanya na yon at malusaw na lahat ng pera mo, okay lang, mabubuhay ka pa rin. And next, yung sinasabi din dyan, mahahabol mo pa ba yung pera kung ikaw ay na-scam? Itratuhin mo nang hindi mo siya makukuha at all. At kawang-gawa na lang na magrereklamo ka para hindi na mabiktima yung iba. Pero kung mabilis nga daw, di ba, at makikipagtulungan sila sa SEC para mahabol pa nila, baka may chance. Pero ano na yun Consider mo na lang talagang wala. Hope for the best but expect the worst. That's Yun. right. Tapos tinatanong din dyan kanina yung mutual funds. Paano Mutual daw funds. makapag-mutual funds? Marami namang available. Magtanong lang sa mga pinakamalapit na mga bangko. I'm sure marami silang maibibigay. They can email us sa info@colaycofoundation.com or tawagan kami sa 637-3731. We do this as public service. Bibigyan namin kayong listahan ng mga lehitimo, sinong pwede niyong puntahan, at meron kaming information. Or better still, you attend our seminars. Ayan. Gaya this Saturday, meron kami dito sa Room 1 Hotel sa Makati. Kasi tinuturuan namin yung maliliit na income earners. The mutual funds, sa aking pananaw, is the greatest social investment democratizer. Kasi 1,000, makakasali ka, makakabakas ka, ang kasama mo sa investment, San Miguel, Ayala, yung mga bibigat na tao, angkas ka sa kanila. Kung ba ako nakibakas ka sa kanila. Di ba? Di mas maganda ang laban ng pera mo. Pero tama ka, Carlo, walang guarantee. Walang guarantee. Ang guarantee ko lang, pag hindi ka marunong mag-invest, zero ka. That's right. That's right. Actually, natulungan din ako ni Sir dahil dun sa kanyang mga tinuturo. Kaya ako na pa-mutual funds. Anyway, isa pa dun sa mga, yung charisma, di ba? Yung kaibigan factor. Paano diba? ba natin hihindian? Turuan nyo naman kami, paano ba humindi? Lalo na kung kaibigan mo. Tapos yung pagkumbinse, talagang tagos sa puso. Ayan. Nilibre ka pa. Nilibre pa ako ng pizza. Dapat po marunong tayong magsabi na hindi. Paano? Dapat po maging mapagduda din po tayo. Yung be skeptical. Hindi po lahat ng tao pwede mong pagkatiwalaan. Porke maganda, porke gwapo, maganda magsalita, hindi po lahat yan dapat mong pagkatiwalaan. Hindi mo dapat ibibigay yung full trust mo sa isang tao. So kung may taong lumapit sa'yo ng ganyan, medyo kung iniisip mo nadadala ka na rin, pero isipin mo din, ito bang pera ko to? Ibibigay ko to sa kanya? Paano kung hindi na ito makabalik? So, panghawakan niyo po ang inyong pera muna at mag-isip ng maraming beses kung ito ba ay ibibigay ko sa kanya. Kung halimbawa, magbigay ako sa kanya dahil nahihiya ako, dahil kaibigan ko siya, konti lang muna. Simulan muna natin sa konti lang. Ibigay mo na lang talaga. Pero sa lahat po, unang-una, isipin po ninyo na ang perang pinaghirapan, pag naibigay nyo na sa kanila, mahirap nyo nang maibalik. Sabi nga ni Sir, kalimutan mo na siya. ang aking comment doon, yung sinasabi ko, yung bihira sa atin nagtatanong why. Isa pa yun. Gusto lang natin want. Gusto kong lumaki pera ko. Gusto kong lumago. Why? Tanungin mo yung why, maliwanag nga, lumapit ka sa akin. Tama na, bakit ko nga ba binibigay itong perang to? Saan ko gagamitin, di ba? Baka naman magkasakit ang anak ko. Kakailanganin ko to. So yung why, bihira nagtatanong. Yung trust is there dahil sa atin, networkers yan ang tinuturo, 3 K eh. Kamag-anak,
kaibigan, kapitbahay. Yan ang networker, ano? Puntahan niyo yung tatlong kayo niyan, makaka-recruit kayo. Ngayon, pag nagka-problema na, dahil kaibigan mo, dahil kapitbahay mo, dahil kamag-kanakan mo, hindi mo mahabla. Yan ang problema. Bakit kaibigan, kamag-anak, at kapitbahay, meron trust factor eh, di ba? Pag nilapitan ka ng child mo, hindi ka makahindi. Naniniwala ka. So, yun ang sinasabi ni Atty. Eh kung wala ka namang purpose, ba't mo naman ibibigay pera mo? So, ang pwede na lang sabihin na, total magkaibigan naman tayo, sana, kung meron akong sobra, baka pwede kong i-invest. Tama. Sana maintindihan mo na Tama, kailangan sana. ko rin ito. Yun. Kailangan ko din ito. Kasi we must learn to say no. Hindi lahat puro tayo yes ng yes ng yes. Kasi kung inuuna nating isipin na kikita ako ng malaki dito, hindi ka na nag-iisip na, ay, hindi ko na muna to lalabas. Total, bigay mo na kaagad. So mag-isip muna tayo, magduda ng konti. Wala naman pong problema sa nagdududa ng konti. Mas maganda nga yun kasi naiisip mo ano ang pros, ano ang cons. Kung ilalagay ko to dito, kung ako ay malugi man, konti lang, or yun ang i-weigh po ninyo bago kayo maglagak ng pera. Merong psychologist advice eh. Kasi, di ba, ang galing ng dating eh. Sleep on it. Yes. Huwag ka mag-decide ngayon. Tulugan mo muna. Oo. Kasi marami din sa naman mga nagmamadali eh. Kasi kinabukasan, iba na yata ang desisyon mo. Iba na. Kasi marami din pagka dadaling ka nila sa presentation, gusto na nila ng sagot. Tapos pagka nagkausap kayo, hindi ka nakumbinse, dadalhin ka sa isang magbibigay ng testimonial, dadalhin ka uli. Kasi kailangan na ng sagot. Saka, lalagayan ka na kaagad ng papel para pumirma ka na. That's right. Daming ganyan. Hindi makahindi. Pwede naman talaga maiwasan yan. So ngayon po sa ating pagtatapos ng ating diskusyon, maaari lamang po ba namin hingan kayo ng inyong closing words para sa ating mga televiewers at syempre naman tips din also para sa kanila. Well, if you're talking about investment, all returns in this world are risk-driven. Lahat may kasamang risko. The real formula, pagpapalago, pag-invest, is panahon and focus on the risk. Can you afford this risk? Baka catastrophic risk yan. Na pag natalo ka, ubus ka. Kung pwede ka magpapatalo, yun lang itaya mo. Doon tayo nakafocus. And panahon. The quickest way to get rich quick is to get rich slow. Slow is fast. Pag pera ang pinag-uusapan. Thank you po. Napakaganda. Attorney? Thank you very much. Sa akin po, kahit po paulit-ulit, gusto po pong sabihin na yung paulit-ulit, if an offer appears too good to be true, ang sinasabi na, it's probably is. Pero para sa akin po, if an offer appears too good to be true, it is not true. Yun ang aking pananaw doon. At wag po tayo doon sa sinasabing passive income lang. Na parang kay Juan Tamad na nakahiga ka lang, mahuhulog ang pera sa'yo. Ang pera po pinaghihirapan, kikita ka, mas masarap pong kumita ng pera na galing sa pawis at hirap mo. Kaya nga na hindi ko po man paniwalaan itong mga nagpo-post sa Facebook na ito yung aking perang kinita at parang nakapamaypay, ipopost pa. Ako po ang sweldo ko na kinita ko ngayong buwan na to. Hindi ko ipapakita na ito ang sweldo ko ngayong buwan na to. Dahil takot ako baka manakaw pa to, mas nuts pa tong pera ko na pinaghirapan ko ng isang buwan. Kaya po yan, pag pinapakita nilang gayon, ibig sabihin, madaling nakuha, madali din pong mawawala. At panghuli po, kayo po ang nagkukos ng misery sa ibang tao. Nagpasarap kayo ng pera na galing sa ibang tao na pinaghirapan nila. Ayaw kong gamitin yung karma, pero darating at darating, babayad kayo ng babayaran nyo yon sa ating Panginoon. Thank you very much po. Thank you very much. AA, anong takeaway mo dyan? Naku, napakadami. Kasi ako mismo, even before ay na-offeran na din ng mga ganyan. Pero ako kasi medyo strong-willed talaga ako na yun nga, agree ako kay ma'am na dapat ako I'm after hard-earned money. Kahit gaano pa katagal yan, basta pinaghirapan mo, ay dadating ka naman din doon, di ba? Sipag at tiyaga kung gusto natin yumaman. Tapos, yun nga, number one, madali lang pong mag-no. Napakadaling sabihin, no. Hindi.
sige, magkwentuhan na lang tayo, friend. Catch up, ganyan. Pero kung bibentahan tayo ng something else, or kung gusto nyo supportahan yung kaibigan nyo, merong into networking na ganitong klase, edi sige, bumili tayo ng produkto para makatulong sa kanila kung maganda talaga yung produkto. Pero other than that, alalahanin natin na kung medyo shady na talaga yung ino-offer sa inyo, isipin natin na pag tayo sumali dito, balang araw tayo din manglalamang ng kapwa. Kaya mo ba yun? Ako hindi ko kasi kaya manglamang ng ibang tao. So, yun nga, alamin din natin, and nakuha ko kay Mr. Calayco na magtanong tayo, para saan ba yung gusto mo na investment? Kasi maraming katumbas yan. Kung para sa health, meron tayong mga pwedeng salihan na investments na nag-focus on health. Kung para sa bahay, for your future. So, kailangan lang natin mas maging aware kasi hindi natin alam na yung mga lehitimo talaga na mula sa mga bangko ay hindi din naman ganun kalaki na amount yung ina-ask from us. So, yun. Palaguin natin yung pera natin wisely and wag lang tayo basta-basta magpapabugso sa ating damdamin. Right. I think napakaganda rin nung tinuro sa atin kanina, no? Na, of course, in everything, we have to take risks. But there are calculated risks at saka yung risk na okay lang, hindi madidisgrasya yung pamilya o yung mga pinaghirapan. That's right. And that's the risk that we can take. Yung mga pwedeng mawala, yung mga extra na lang. Kung maglalagay ka ng pera sa investment, yung extra. Isipin mo na, posibleng mawala na to. So yun yung isang bagay na dapat natin tandaan na iniisip ko rin lagi na pag maglalagay ako ng investment, mabubuhay pa ba ako kung ilalagay ko yan at extra na lang yan? Yes, that's Sana right. yung mga kababayan natin, mga kaibigan natin na nanonood, ganun din, bago pumasok sa ganyan. At kapag hinikayat ka na, may risk naman talaga pag pumapasok sa anumang bagay, dito ka na maglagay ng investment. Think again, lunukin mo muna, ano ba ang gusto mo mangyari? Because if your purpose, I think it boils down to purpose also eh. Kasi kung ang purpose mo, yumaman lang dahil sa greed, because I want to have a better life, gusto ko ganyan. Yes. Doon tayo nagkakaproblema. That's when money becomes a real problem, the greed for money. Pero if your purpose is, I want a better life for the education of my children or the health of my parents or something like that, di ba? Pag-iisipan mong mabuti, pwede mo bang lagay lang kung saan-saan? That's right. O hindi? So, with that, I hope ang daming nakuha na takeaway din ng ating mga viewers ngayon. Kasi, tandaan natin, hindi naman masamang yumaman, di ba? In fact, pag yumaman tayo, marami pang pwedeng mabless. But the greed for money, nagkakaproblema tayo dyan. That's right. Kaya para po sa God's Word ngayong gabi, makikita po yan. Ayan, makikita po ang God's Word ngayong gabi sa... Abangan lang po natin. Ito na, ang First Book of Timothy, chapter 6, verse 10. Ang sabi dito, "For the love of money is the root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered far from the faith and have pierced themselves with many griefs." Maraming salamat po mga kaibigan sa pagsama ninyo sa amin ngayong gabi. Hanggang sa susunod na linggo, sa ngalan po ni Brother Eddie Villanueva, ako po si Carlo Lorenzo. At ako naman po si K.A. Antonio at ito po ang Diyos at Bayan.